Good afternoon po. Ako po si Dr. Milo Beth Betoon, an obstetrics and gynecology doctor. So today po ay mag-discuss tayo or meron po tayong lecture about basics of prenatal care or pangangalaga sa pagbubuntis, sa buntis at pinagbubuntis. Okay, ito po ay maiksi lamang na lecture. So ito po ang mga layunin ng lecture natin. Una, para maintindihan kung ano ba talaga ang prenatal care or pangangalaga sa pagbubuntis. Pangalawa, para ma-identify natin kung ano ba talaga ang ginagawa kada prenatal check-up natin. Okay? Pangatlo, para ma-identify din natin yung mga changes sa katawan ng pagbubuntis. Okay? So, yung mga sintomas, senyales, and yung mga common danger signs na kailangan nating ipaalam sa healthcare provider natin or sa doktor natin. Okay? And then, pang-apat, malaman po natin ang kahalagahan ng role and yung responsibility ng healthcare workers na nag-check up sa atin and yung role din and responsibility ng mga nagbubuntis. Okay? So ano nga po ba ang importance of prenatal care? Una, to detect problems early. So malaman natin agad yung mga dapat gamutin bago lumaki na yung tiyan. Okay? So kung may anemia, mababa ang pula ng dugo, hypertension, mataas ang presyon o ang BP ng pasyente, infection, yung mga dapat na nating bigyan agad ng pansin at ng gamot. Pangalawa, ma-monitor natin yung baby's growth and well-being, yung paglaki niya sa sinapupunan ng buntis. Pangatlo, to build trust between mother and healthcare provider. So ito po yung para makagawa ng may maayos na pagtitiwala sa isa't isa. Yung mother dun sa doktor niya, yung doktor umaasa at nagtitiwala siyang susundin yung advices niya properly. Okay? Pang-apat, provides health education and emotional support. Doon po sa health education, dito po pumapasok na makokorek natin o may itama natin yung mga maling paniniwala o yung mga napanood natin sa social media like TikTok, Instagram, or Facebook. Tapos wag po tayo agad maniniwala dahil lang maraming comments. Tapos dahil lang artista or dahil maraming sumusunod dito sa iniinom na gamot, for example, okay? Una sa lahat, dahil magkakaiba po ang pangangatawan ng bawat butis at ng bawat babae. So, maaaring gumana sa kanya pero sa iyo ay hindi. Maaaring pwede sa kanya pero sa iyo ay hindi. Pangalawa, i-confirm po muna natin yung identity nung nasa pinapanood natin, kung doktor ba talaga siya, okay? And then, for the emotional support, kami pong mga doktor, healthcare worker, ideally po, nagbibigay kami ng emotional support. Siyempre, extra lang. Kasi usually po, dapat galing sa pamilya mo at sa partner mo. Okay? So, when to start prenatal care? So, as soon as pregnancy is suspected or confirmed. So, suspect po. So, example, meron naman talagang regular na buwan ng dalaw. So, kung 1 month, 2 months ka nang walang menses, meron na po tayong suspetsyon baka buntis naman talaga tayo, especially kung may lalaki ka naman talagang partner. Ano? And then, kung confirmed na may PT positive naman, dahil nauna yon bago yung suspetsa mo, nag-PT ka agad, may nagpa-PT sa'yo. Kung PT positive, magpa-check up din po agad. Ideally, before 12 weeks or before first trimester ends. So, 12 weeks po. So, paano yan? So, ilang buwan ba yan? So, sa isang buwan po, merong 4 na linggo. So, kung 12 weeks divided by 4, so 3 months. Before mag 3 months, okay? Kasi, kailangan natin i-confirm kung yung pinagbubuntis mo ba ay sa loob ng matres or sa labas. Kasi kung ito po ay sa labas, ito ay ectopic pregnancy at ito po ay delikado. So early start equals early detection of risk and accurate dating. Accurate dating po, ibig sabihin, mabibilang agad namin and makukompute kung tama ba yung edad nung pinagbubuntis mo. Okay? So magpatingin agad sa health center o doktor kapag may hinala ng pagbubuntis. Initial prenatal evaluation. So ano nga ba ang ginagawa sa prenatal evaluation of prenatal check-up? Okay, so major goals po muna tayo. So una, define the health status of the mother and the fetus. So alamin muna natin yung baseline na estado ng pangangatawan ng baby and ng nanay. So syempre yung nanay,
mas buo na siya yung baby. Usually, magsisimula pa lang magka-baby, okay? So, kung may high blood na si mommy or hypertension bago magbuntis, tatry po natin kontrolin agad bago pa mas lumala or bago pa hindi makontrol pag lumalaki na yung tiyan nung nagbubuntis na ina. Second, estimate the fetal gestational age more accurately. So yung initial, ibig sabihin, initial prenatal checkup, ito yung unang pa-check up mo bago matapos ang 3 buwan. So more accurately, kasi may dala kang ultrasound na less than 3 months, mas accurate siyang gamitin kaysa dun sa mga ultrasound na 4 months ka na, 6 months ka na, hindi na po siya accurate. Pero kung meron ka namang regular buwan ng dalaw at memorize mo naman talaga yung unang araw ng huling regla mo, yun po ang ginagamit namin din. Third, initiate a plan for continuing obstetrical care. So, dito po, gumagawa tayo ng plano ng buong 9 na buwan. Okay, kung paano ka ba manganganak, normal. Kung suhi ka at first time kang nagbubuntis, malamang po, CS yung plano. Kung example, na CS ka noon, tapos pangalawang pagbubuntis mo to, iisipin mo, isi-CS ba ako ulit or pwede ako mag-normal? Kasi hindi po porke na CS noon, hindi na pwede mag-normal. Depende po sa rason kung bakit ka unang na CS, okay? And depende sa layo ng agwat ng dalawang mong pinagbuntis, okay? So ito pong naka nasa slide is trimesters para lang po ma-educate tayong lahat ng ibig sabihin lang ng trimester kada 3 buwan, okay? So first trimester, unang 3 buwan. Second trimester, 6 na buwan. So kasi nag-add ka ng 3 months. So third trimester po, ito yung 7, 8, 9 months and hanggang mga anak na, okay? And then for the post-term naman po, ito yung mga 41 above 41 weeks and 6 days. Yung magpa 42 weeks, ito po yung sinasabing sobra na yung edad ng batang pinagbubuntis sa tiyan, no? Kasi may mga first-time mommies po na dumadating minsan, 39 weeks, syempre kakabahan ka na di ba humihilab yung tiyan. Akala nila dahil nakalagay example sa ultrasound, ang due date nila ay ganito, dapat manganak na sila noon. Pero yun po ay hindi naman palagi namin sinusunod kasi guide lang po ang ultrasound. Ano, ang ginagamit po namin na pang-compute nga ay mamaya po sasabihin ko yung 3 pang-compute namin, okay? Pero wag pong mangangamba na hindi pa nanganganak at 40 weeks kasi usually naman po pag first time na pagbubuntis, matagal talagang bumuka ang kwelyo ng matres. Okay? So pag 40 weeks na po, hindi pa rin nanganganak, kung nasa health center ka, ire-refer ka po sa doktor o sa ospital para tulungan ka ng pahilabin yung magsimula ng humilab yung tiyan, okay? Para hindi ka na umabot sa 42 weeks. Yun na po ang post-term. So ito naman po ang schedule of prenatal visits o ito yung schedule ng mga pagkonsulta. So minimum po 8 visits recommended by World Health Organization and POGS. So POGS po is Philippine Obstetrics and Gynecology Society. Ito po yung samahan ng mga OB na nag-training sa Pilipinas. Ito rin po yung guideline. So dapat ang unang visit po, ideally dapat less than 3 months pa lang nagpa-check up na. So less than 12 weeks. Yung mga susunod po, ito para malaman nyo kung saan namin binabase na dapat ganitong after 2 weeks ka magpapacheck up, after 1 week ka magpapacheck up, depende po sa edad po ng batang pinagbubuntis nyo sa tiyan. Kung example, 28 weeks, so mga 7 months na po yun, no? Pag 7 months na, every 2 weeks na po ang check up. Kapag naman malapit ka ng mga anak, every week na. Pero more visits if high risk. Kung high risk, ibig sabihin may hypertension, diabetes, kambal yung pinagbubuntis. So, kung hindi po controlled yung hypertension nyo, usually every 3 days po minsan nagkakaroon ng ganong check-up, okay? So ano ba ang ginagawa every prenatal check-up? So maliban sa in-interview namin kayo kung ano at kinakamusta, anong nararamdaman nyo, at maliban din dun sa tinatanong namin may iba ka bang sakit, may operasyon ka dati, o kaya may lahi ba kayo ng ganito, ganyan. Pagkatapos nun, clinical evaluation na po. So sa clinical evaluation, meron pong gestational age assessment. Ito yung edad ng pinagbubuntis sa tiyan.
So kung 6 months ka na ba, 5 months ka na ba, ganyan po. So ito po ay binabase namin sa tatlo. So first and accurate based on first trimester ultrasound. So ultrasound mo na first 3 months na nagbubuntis. Or, kung sure ka po sa unang araw ng huling regla mo at regular ka namang nagkakaroon ng buwan ng dalaw, ito po yung ginagamit namin. Pangatlo, ito yung very unsure. Example, wala kang first ultrasound, dumating po sa amin, walang malay, walang may kilala sa kanya. So, ang ginagawa po namin, minimeasure po, sinusukat namin yung laki ng tiyan para ma-estimate namin yung laki ng matres. Pero ito po ay hindi advisable at hindi po ginagawa ng mga hindi doktor. And ito po ay estimate lang namin kung wala ng choice, okay? Next po ay yung mga ipapa-order naming laboratory test and mga ultrasound kung kailangan, okay? So, ito po listahan lang ng mga laboratory test. So, yan. So, sinabi ko nga history, yung interview, pangamusta, physical examination, syempre, i-BP ka, kukunin yung timbang mo, heartbeat ng baby kung kaya na, and then laboratory test. So, yung may mga marks po. So, ito yung mga first visit o unang check-up pa lang, pinapakompleto na namin, pinapaulit lang namin kung kailangan. Okay? So, hematocrit or hemoglobin or CBC po. Pangalawa, blood type para kung mababa man ang pula ng dugo, or example, maoperahan ka ilang beses ka na CS, naka-ready na yung blood type. Pap smear po sana before lumaki pa yung tiyan. Maganda rin siyang ginagawa, syempre sa ibang topic naman po to, no? Na meron pong guideline kung kailan ginagawa yung pap smear. So, glucose tolerance test or blood sugar, una muna ay yung FBS. Okay po, sa unang visit. Kapag po ito ay normal, papaulit namin sa 24 to 28 weeks, so 5 to 7 months, 75 gram OGTT naman. Okay? And then meron din po tayong syphilis serology, HIV serology. Meron po nito sa mga health center at syempre meron po sa mga ospital tulad ng Holy Family. Meron po ditong ganyang test, okay? And then hepatitis B serology or HB-SAG kung tawagin, mas maganda pong ipagawa para na rin sa safety ng baby. Para pag lumabas siya, alam po nung mag-oopera or magpapaanak na OB at saka po yung pediatrician na doktor ng baby na yung magsasalo po sa baby pag pinanganak siya, kung bibigyan ba siya ng vaccine for HEPA. Okay, for prevention din ng HEPA. So ito pong table na to ay parang summary lang ng lahat ng sinabi ko. So sa unang trimester, ito ang dapat na nagawa natin at ginagawa. Sa second trimester, ito ang nagawa at ginagawa. Okay po. So, kapag po nagpapa-check up din tayo, hindi lang natin halata, pero ginagawa po itong psychosocial screening, no? So, it should be done at least once per trimester to identify important issues and reduce adverse pregnancy outcomes. So, ito po ay mahalaga kasi kung stress yung nanay, stress din yung baby. Hindi porke walang nararamdaman physically, like masakit ulo, tiyan, walang nararamdaman yung nanay, eh okay na si baby. Okay? So, psychosocial screening includes screening of barriers to care, nutritional status, safety concerns, use of illicit drugs, alcohol and tobacco, depression, stress, and intimate partner violence. Okay, so siniscreen po namin kung may mga nangyayari bang ganyan. So, for alcohol, so wala pong research na nagsasabi ng tamang amount ng alcohol na ito yung example, hindi lalagpas sa ganito, ganyan na alcohol para hindi magsanhi ng ganito, maging dahilan ng ganito. Wala pong ganon. So, alcohol po causes growth restriction, facial abnormalities, central nervous system dysfunction, and fetal alcohol syndrome. So, yung pictures po sa baba, yan ang maaaring maging facial abnormalities ng mga baby na pinanganak sa mga nanay na umiinom, especially ng madadalas. So, yung long-term effect o yung epekto po nito, dala hanggang paglaki nila. So, mahina po ang pag-iisip, mabagal ang learning, ganoon po, no? So, intimate partner violence naman, this includes any behaviors that one intimate partner, current or former, uses over another to establish power and control. This can include physical or sexual violence, financial, emotional, psychological, reproductive, and other controlling behaviors. So, ang sinasabi lang po dito ay
yung controlling behaviors na minsan akala mo care lang. Pero ang totoo, nangongontrol na po yung isang partner. Okay? So, screen at the first prenatal visit, then again at least once per trimester, and at the postpartum visit. Okay? So, yung mga parang most common na example nito, example, meron ng siyam na pagbubuntis yung babae, ano po? Tapos tatanungin mo siya kung magpapatali na ba. Ang isasagot po ay, gusto ko po pero ayaw po ng partner ko. So, ibig sabihin nito, hindi consensual yung decision, hindi sila nag-agree. Hindi na consider ng lalaki yung epekto sa health ng babae na kapag siyam na beses ka na nanganak, posibleng delikado na habang padami ng padami yung time na nagbubuntis ka. Ano? So, yun po parang medyo ano na siya. Tapos kung may pananakit pa emotionally, makikita mo sa mukha ng pasyente na gusto talaga niya magpatali pero ayaw talaga ng partner kahit anong beses na ilang beses nang i-explain doon. So, may possibility may nangyayari pong intimate partner violence. Hindi lang po yun. Pwede ring physical, yung nananakit or sexual abuse or sexual violence na pamimilit na pakikipagtalik. So, nangyayari rin po siya sa mga mag-partner, okay? So, pag ganyan po, may epekto rin sa baby. So ito po yung mga outcomes o epekto. So meron po tayong fatal outcomes or nakakamatay na outcomes sa kaliwa. So homicide, suicide. Sa kabila naman po, non-fatal outcomes. Ito po yung hindi nakakamatay pero may negative effect dun sa nanay at bata. So dun sa nanay, nagiging alcoholic, nagda-drug abuse, nagsisigarilyo, o pwedeng delayed yung prenatal care. Either wala na siyang motivation magpa-check up or pwedeng pinipigilan po siya ng partner niya magpa-check up. Siguro dahil para mapigilang magsumbong siya or makita yung mga pasa-pasa sa katawan. Posibleng ganoon po. Ang epekto naman sa bata, pwede pong magkaroon ng mababang timbang pag pinanganak, pwedeng makunan yung nanay, pwede pong magkaroon ng complication sa pagbubuntis, at saka pwedeng kulang sa buwan mapanganak. Usually rin po mapapansin nyo dun sa itsura ng buntis na parang kulang siya sa timbang, insufficient yung weight gain, parang depressed siya, takot humarap sa tao. Okay? So according po sa Philippine Commission on Women, Violence Against Women. So, noong 2022 po, National Demographic and Health Survey conducted by the Philippine Statistics Authority, meron pong 17.5% of Filipino women edad 15 to 49 years old have experienced any form of physical, sexual, and emotional violence from their intimate partners. So, naka-experience po sila ng ganun mula sa loob ng bahay nila, sa partner mismo at hindi galing sa violence ng ibang tao. Okay? So, meron po tayong tinatawag na violence against women and children. So, ito po ay pag-abuso sa mga babae, sa mga buntis, sa mga children. Siyempre, kasama na rin yung mga buntis. Ito po yung mga hotline. Kung may kakilala po kayo na kailangan ng tulong sa palagay nyo, tingnan nyo na lang po ito, okay? So, meron po sa Santa Cruz na hotline. So, move on na po tayo sa nutrition and pregnancy. So, ina-advisean din po kayo ng tamang nutrisyon pag nagpapa-check up kayo. So, balanced diet with protein, fruits, vegetables, and mas maraming fluid, syempre tubig. And then, yung mga supplements, iron and calcium, dapat po ititake. Avoid raw food, soft cheeses, and unpasteurized milk. So, yung raw food like sashimi, yung mga hilaw po. Mga cheese, no? And then, yung mga unpasteurized milk naman, example, meron kayong ano bang usong milk. So, baka or kalabaw, diretso galing sa breast po, tas diretso inom, bawal po muna sa mga buntis iyon. So, kumain ng sapat at masustansya para sa inyo at sa mga sanggol ninyo. And then ito naman po yung weight gain recommendation and yung tamang pagdagdag ng timbang sa bawat uri ng katawan ng nagbubuntis. So kung underweight ka noon, tignan po natin yung total weight gain. Okay? Yung gitna na mga numbers. So kung underweight, example lang, 28 to 40 daw ang dapat dinagdag mo sa timbang mo. So ang isang pound po, isang lb, pound,
ay 2.2 kilograms. So kung 28, underweight ka, 28 pounds yung nadagdag sa'yo, so sakto, nasa pasok ka, 13 kilograms or 12 point something kilograms yung madadagdag dapat sa iyo, okay? So the more na mas mabigat ka bago magbuntis, dapat mas onti yung madagdag sa timbang mo na nagbubuntis ka, okay? And then move on na po tayo sa vitamins. Una, folic acid. So, folic acid in nutritional sources alone are insufficient. Supplementation is recommended to prevent neural tube defects. Dosage start at 400 microgram throughout the periconceptional period. So, actually po, bago pa lang magbuntis, pwede na pong uminom ng folic acid. And then, yung dosage po, pataas siya. Depende kung may history na po kayo nagkaanak na meron neural tube defect. Okay? So, ito po ang itsura ng neural tube defect. Ito pong picture na to. So, parang kulang sa ulo, sa skull, and sa brain. Tapos, meron pong laman na lumalabas sa may babang likod, sa may likod ng ulo. So, yan po yung neural tube defect. So next is vitamin B12, naturally only in food of animal origin. Hence, strict vegetarian may give birth to infants with low B12 stores. So, kung vegetarian ka po at di ka kumakain ng karne, malamang po baka mababa yung B12 store sa katawan ng baby nyo. So, kapag pumababa, may chances po na magkaroon ng risk of neural tube defect. So, parang kanina sa folic acid. So, ito po ay matatagpuan naman sa mga multivitamins na pinapainom namin. So, next, vitamin A. Ang vitamin A naman po, bawal din na sobrang taas ng dose, no? So, nasa multivitamins naman po ng mga para sa buntis ang enough na dosage. So, pag mababa po ito, pwedeng mag-cause ng increased risk of maternal anemia and spontaneous preterm birth. Ibig sabihin, pwedeng bumaba ang pula ng dugo ng nanay and mga anak siya ng kulang sa buwan, okay? Sa kanan naman po yung picture ng mga sources kung saan makakakuha tayo ng vitamin A. Next is vitamin C. So, ito po makikita rin natin sa multivitamins na iniinom natin. Kapag naman sobrang ininom, pwede pong magsanhi ito na pagbaba naman ng vitamin B12. Pabababain naman niya yung vitamin B12. So, dapat sakto lang po, okay? And then next, vitamin B6. Ito po ay para sa mga pasyenteng nagda-drug abuse, teenager, mga kambalang pinagbubuntis. Nakakatulong din po ito sa mga nagsusuka and feeling masusuka sa pagbubuntis. Sa supplements naman po tayo. So supplement naman, iron, this is contained in most prenatal vitamins din. Pero kung kailangan mo talaga ng mas mataas kasi na dose, so meron pong separate na iron lang or ferrous gluconate, ferrous sulfate, or ferrous fumarate. Pinapainom po ito sa kalagitnaan ng pagbubuntis kasi syempre dahil buntis ka, dalawa na yung kailangan supplyan ng pula ng dugo. So dosage depends also in twin fetuses and pregnant patients with depressed hemoglobin level. So yung dose po tinataasan namin kung kailangan talaga dahil example, kambal yung pinagbubuntis or mababa yung pula ng dugo, may anemia. Next is calcium. So calcium naman po pinapainom na ang dosage is 1,200 to 1,500 milligrams per day. Mostly deposited in the fetus late in pregnancy. So pag kalagitnaan to patapos na po ang pagbubuntis, doon po nade-deposit yung calcium sa baby. Okay? Important, especially in high-risk pregnancy, including teenage pregnancy, at which bone development of their mother is also ongoing. So, example, teenager po, 15 years old yung buntis, di ba po yung buto niya ay nagde-develop pa rin. So, dahil nagbuntis siya, nag-aagawan sila ng calcium ng baby niya. So, kailangan po natin ng calcium supplement. Iba pa po yung iniinom sa kinakain, okay? Next naman po ay yung mga common discomforts of pregnancy. So ito yung mga temporary na sintomas and pagbabago sa katawan ng buntis. So yung nagsusuka, madalas maihi, nag-hyperacidity or heartburn, matigas yung dumi na lumalabas, varicose vein, meron tayong, nagkakaroon ng almoranas yung iba, backache, sakit sa likod.
So, sa baba po na table, sa kulay black na table, makikita dun sa discomfort, lista ng mga nararamdaman. Sa kabila naman po, sa right yung management. So, example, morning sickness, small frequent meals, and ginger tea. So, para hindi po mabagla yung tiyan, pwede pong kumain kahit ilang beses, pero yung maliliit lang pong amount o mauunti lang. Pwede rin pong itry yung luya na tea o pagkain na siguro may nilagang luya. Okay? Back pain naman po, kailangan lang po ay proper posture or light exercises like stretching. Kung meron namang matigas na pagdumi, high fiber diet, mga prutas at gulay, and dagdagan po ang tubig sa katawan na iniinom. Heartburn or hyperacidity, usually po magsisimula yan sa may baba ng dibdib sa gitna. So, parang mainit, parang acidic, tas aakyat po yan sa dibdib, lalo na kung nakahiga. Siyempre, kung nakahiga ka, paakyat yung acid. So, feeling nyo masakit yung dibdib nyo. So, pag ganun po, avoid spicy food, um, avoid caffeine, yung mga coffee. Siyempre, pag buntis bawal din naman. Tapos, umupo po muna for 20 to 30 minutes, lalo na kung after kumain. Leg cramps, o yung pananakit ng binti, pwede naman po mag-gentle stretching lang, okay? Or pag nakaupo ka, iangat mo lang po yung paa ng ilang minuto. So ito naman po yung tinatawag na 10 danger signs of pregnancy. Ito po yung hindi normally dapat ma-feel ng buntis. So pag ganito po, dapat magpakonsulta agad sa doktor o sa health center. Kung sa health center po at meron talagang mukhang danger sign, ire-refer po kayo sa amin ng healthcare worker. So una, severe and persistent headache, matindi at patuloy na pagsakit ng ulo, baka po kasi hypertensive kayo or mataas na ang BP. Kahit payat po, nangyayari ito at kahit bata, okay? Pangalawa, abdominal pain or pananakit ng tiyan na hindi po dapat nangyayari kung kulang ka sa buwan. Fever and chills, lagnat at panginginig. Persistent vomiting, patuloy na pagsusuka na walang pagtigil. Tapos nanghihina na po yung pasyente. Huwag na po nating paabutin sa panghihina, ano? Blurring of vision, panlalabo ng paningin. Kahit noon ay hindi naman pa malabo ang paningin mo. So pag ganun po, baka nag-hypertension, dysuria or masakit na pag-ihi. Baka may infection na, may UTI. Ang UTI po ay maaaring maging sanhi ng pagsakit ng tiyan, pag-labor, na kulang ka pa sa buwan, vaginal bleeding o pagdurugo sa ari. So malamang hindi po normal. Change in frequency and intensity of fetal movement, kawalan o mahinang paggalaw ng sanggol. Vaginal discharge, may lumalabas po sa ari na mabaho, amoy malansa, or pwedeng may pangangati rin. Swelling of face and finger, pamamanas sa mukha at sa daliri. Baka po high blood na tayo. So sa mga susunod na pagpapacheck up, halos pareho lang po ng ginagawa, clinical evaluation. Address new signs and symptoms of pregnancy. So kakamustahin namin kayo kung may bago ba kayong nararamdaman. I-advise namin yung mga vaccinations na kailangan nyo. Okay, merong tetanus toxoid or Tdap po. Pregnancy and birth plan. Siyempre yung plano talaga natin hanggang dulo. Okay? Next po ay birth preparedness plan. So, ina-advisean lang namin kayo na dapat handa kayo kung saan nyo gustong manganak, transportation and pondo, blood donor kung kailangan salina ng dugo, especially yung mga masisiyas po, emergency contact. Next, postpartum planning. So, postpartum, post-after partum pagbubuntis or mga anak, after mga anak. So, advice na lang na breastfeeding for 6 months. Mga family planning, gusto nyo ba IUD, implant pills? Sa ibang topic na po ito, no? Nutrition and rest for recovery. And yung check-up po hanggang 6 weeks po yun. Kasi yung changes ng hormone, ng pagbubuntis o yung chemical ng pagbubuntis sa katawan, usually po, dahan-dahan lang bumababa. Dahan-dahan bumabalik sa normal na level po sa katawan ng nagbuntis. Okay? So, ito po mabilis na pasada lang. Role of healthcare workers o yung mga ginagawa nila na makakatulong sa mga buntis. So, syempre, sila yung nag-identify ng mga high risk o komplikadong pagbubuntis. Pangalawa, sila ang gumagawa ng maternal and fetal assessment o pag-check up sa nanay at baby. Pangatlo, nire-remind kayo ng mga dapat nyong malaman, health education, kung meron kayong mga tanong, agam-agam na nahihiyang sabihin, mahalaga pong sabihin nyo.
documentation and referral when needed. So kami po ang nagre-record. Siyempre may record kami. Kaya mahirap po pagpalipat-lipat ang pasyente ng doktor ng biglaan. Okay? Referral po, may proper referral. So pag example, health center, dati wala kang high blood pero nung malapit ka ng mga anak, nag-high blood ka. So ire-refer ka po nila sa doktor or sa ospital nang nakasulat. Kasi yun po ang tama at proper para safe. Role naman ng nanay at pamilya. So, syempre, ang responsibility ng nanay ay magpa-check up regularly, inumin ng mga supplements and vitamins na in-advise, make sure na i-report o sabihin sa doktor niya yung mga nararamdaman niya, especially yung mga bago at warning signs. Maintain a healthy lifestyle, okay? Bawal uminom ng alak, ganyan. And then yung support system, syempre yung partner, yung pamilya, yung nasa paligid, may role din po sila kasi ang stress po ay nakakaapekto rin sa baby. So, mas mainam po pag magpapa-check up, nasasamahan natin yung mga buntis, especially ng mga partner, okay? At mas mainam din po na intindihin din natin yung hormonal changes. So, minsan moody po yung buntis. Habaan lang po ang pasensya, okay? So, teamwork saves lives, including patients and partner, barangay healthcare workers to obstetrician. So, teamwork po natin ito. So in summary, again, start prenatal care early, less than 3 months. Follow visit schedule, yung mga schedule na sinabi. Make sure to take vitamins and supplements regularly. Recognize danger signs, huwag na pong patagalin, okay? Kung hindi na talaga kaya, magpa-emergency room at huwag nang hintayin yung follow-up, check-up na schedule. And last, build partnership between mothers and healthcare teams. So, kung maayos yung partnership ng doktor at nung mami, mas safe po ang pagbubuntis, mas less o bawas yung kaba ng nanay pag manganganak na siya. Healthy mothers bring healthy babies and healthy families build healthy communities. Thank you po sa pakikinig at kung meron pang ibang tanong, maaari na pong isabihin.